Hello, hello, Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na September bonus reading para po sa inyong pera and career sa Aquarius. Kunin nyo lang po yung mga karesidit kayo ha and leave the rest. Tandaan po, ito po ay gabay lamang at payo. Ikaw pa rin ang magdidikta ng iyong kapalaran today. Nasa kamay mo ang iyong buhay at gawin mo yung mga nais mong tama at sundin mo ang iyong puso for today. So, use your intuition po ha para makuha niyo po yung para sa inyo na bigay sa inyo ng yung spirit guide sa ating reading for today. So Aquarius, thank you again for all of your donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity, sa inyong kindness at suporta po sa channel natin every time na meron po tayong free reading for Aquarius po. So from the bottom of my heart, thank you again for not skipping the ads. So Aquarius, so naghihintay sa inyo ngayong buong September para sa inyong pera and career. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Ace of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Four of Swords. Yes, yes, yes. In the area of what you need, you have the Five of Wands. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Swords. Wow, makakalarga ka na with a new opportunity. Paganda for you. In the area of your near future, you have the Page of Cups. Lovely. In the area of your challenge for the month, you have the World card. Interesting. In the area of your fortune, you have the Strength card. Lovely, lovely, lovely. In the area of your divine messages, you have the King of Pentacles. At ang outcome mo for the month, eto yun mamaya, sabay-sabay natin siya bubuksan at the end of our reading. But first, ano muna lingering energy in your background, you have the Seven of Pentacles. It's all about you planting seeds sa mga bagay na gusto ko makuha this time. Especially po, itong early September, ayon rin po sa inyong planetary alignment, you need to focus more on planning, networking, and completing your task. Kaya talaga challenge sa'yo ang completion pagkatapos, pagkumpleto sa isang bagay para makalarga na para makuha mo na yung opportunity to this time. Kailangan din daw ng strategic thinking. Makakatulong yan sa'yo. Kung masyadong marami o magulo o mahaba yung proseso, kailangan mo daw ng strategiya para makuha na yan, ma-accomplish na yan. Sinasabi rin dito ng yung spirit guides, Aquarius, na what are you trying to wait for ay huwag mo masyadong I'm hearing wag mo daw masyadong bantayan lagi. Parang kada segundo nakatutok, nakatingin ka sa parang okay na ba yan? Babalik ka mamaya, ay okay na ba yan? So parang lahi ka nakaabang to the point na doon nag-uugat yung mga pagkabalisa mo, yung pagkainip mo, pagkataranta mo, pagkairita mo, kasi lahi ka nakatutok kung may nangyayari na ba. No? And minsan may mga bagay na matagal ang bunga, may mga bagay na matagal ang development, o matagal ang kailangan mo talagang bunuin para mangyari yan. And here, nakita ko na may darating sa yung bagong opportunity that will ask you kung maghihintay ka pa ba dito. Okay? Nakita ko na parang meron ka rin talagang dapat tapusin na mga bagay, makompleto na yon para makalarga na tong bagong blessing na ito. Okay? Nakita ko dito na parang you've been waiting for something. You've been waiting for something. And nakita ko, narinig ko na parang sabi daw, kausapin na, tanungin na, no? You need to ask, you need to talk, you need to really get an update. Okay? Kung ito talaga ay matagal mo nang hinihintay at parang wala ka na naririnig, edi mag-update ka na. Learn to really communicate with them and collaborate with them para makuha mo na yung desire mong outcome, o kung meron ka pa bang mahihintay. Kasi di pa parating na bago I don't know why if this new blessing ay mag-uugat dito. Parang there is a go signal waiting for you to get. Parang either ayan na yung hinihintay mong text, call, chat, ay darating na para makuha na to, para makapagsimula ka na sa bagong blessing na makakuha mo. Halimbawa, there is a call from trabaho from New Zealand ang hinihintay mo. Biglang tumawag, uy Aquarius, okay na, makalarga ka na para magkaroon ka na ng pera going there. No? Ngayon, talaga namang your hard work is paying off, and you're trying to wait is here coming to you this time. Talagang matyaga ka naghintay, nagpakatatag ka para dito. Kaya deserve mo tong makuha. Itong nasa gitna at Ace of Pentacles. Ace of Pentacles is all about you getting a new blessing. Meron kang daw bagong offer, meron daw bagong perang darating, or a professional bonuses, or aumento. I don't know why. Nakakita ko ng aumento, parang dagdagan yung bayad sa'yo, na-appreciate ka na, may reward, no? Para meron kang nakuhang reward or incentive in what you're doing. At ito yung matagal mong hinintay. Some of you parang naghintay sa pera dahil meron nilakad na papeles. Either may namatay kang kamag-anak and then ikaw yung kukubra ng pera. So hinihintay mo yun, tagal dumating, nabinbin na yung papeles. Some of you parang may loan na hinihintay na ma-approve, o kaya retirement money
na hinihintay ko kailangan mo hapa sa kamay, no? So ngayon, kailangan talaga ma-close na yan para maka-move forward ka na sa mga bago mong gagawin. Baka balak mo kasi magtayo ng negosyo o kailangan mo ng perang kapital, pondo para masimulan na yung dapat simulan, no? Ito lang yung hinihintay mo eh. At saka ka naghihintay ngayon para makalarga na with the blessing. And with you, basta malinaw naman sa isip mo kung ano mong gagawin, malinaw sa iyo kung saan patutunguhan, ito na lang talaga yung hinihintay. Kaya wait for this. At since sa pag-usapan natin, darating na yan this month, okay? The Ace of Pentacles being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, talaga namang you need to simplify o kailangan talagang maghanda ka daw. No? Prepare because something is coming for you. Especially po on mid-September, meron mga opportunities sa darating mag-arise through group event or teamwork or social interaction sa iyong trabaho. Parang merong talaga namang group effort, baka meron kayong task, meron kayong presentation o ikaw yung naging I'm hearing kasi parang ito na yung moment mo eh. Kaya may hinihintay ka parang kailan ba ako aangat, kailan ba ako mapapansin, kailan ba ako mabibigyan na pagkakataon na mapamalas yung skills ko o mabigyan ako na chance para ma-prove sa kanila na ako yung better person for this position, no? Nakita ko na may paglago sa yung trabaho. Kapirahan mo ito. And your skills will be your advantage. Yung galing mo, ang magiging bala mo para makayanan ito at makuha mo to, no? Either ikaw yung nagwagi, ikaw yung nabigyan ng chance, parang you're undergoing training, no? Or seminar, tapos parang after nun, boom, binigyan ka ng chance na parang okay, handa na si Aquarius, siya na ilalagay natin dyan. So parang meron kang pagkakataon na kumamal ng pera this time, opportunity na magpapalago sa buhay mo. Napakaganda. In the area of what you want, gusto mo magpahinga, sobrang kayod, especially here, kayod ka ng kayod, hintay ka ng hintay, gawa ka ng gawa, and you feel like, gusto ko na magpahinga, gusto ko nang mag-stop pa ng dalian, gusto ko nang mag-try ng something else, gusto mo na ng, I don't know why, nakita ko gusto mo makahinga eh. Kaya meron kang mga bagay na gustong i-close, meron kang mga laban na gustong ihinto, meron mga pagod, kayod, paglaban sa buhay na parang sandali lang, gusto ko mo nang huminga, gusto ko mo nang makapag let go of something, no? Some of you, pinapayuhan ka ng spirits mo na don't overcommit yourself, okay? Yan din ang sinasabi sa'yo na yung planetary alignment na minsan, pag hindi mo na kayang hawakan, bitawan na. O kaya huwag nang tanggapin. Halimbawa, sa trabaho, puro ka paperwork, tapos si coworker, uy, Aquarius, paano naman to, asikaso naman papeles na to. Tapos tanggap ka na ng tanggap, hinahayaan mo lang sila maglapag sa lamesa mo. To the point na pagod ka na. Kaya ngayon, magandang payo sa'yo, do not overcommit when it comes to your work, when it comes to your pera. Pag hindi na kayang paglaanan ng pera, especially kung mga may responsibility ka with the family, ito yung pagkakataon na, malaki gastos natin, tama-tama muna yung pagbili-bili ninyo, especially kung meron kayo mga subscription sa mga Netflix, sa mga online streaming, tapos meron pa kayong binibili online selling, no? Like yung nabili sa mga apps na yan. So, kailangan doon ipahinga yun para makapag-isip ka ng tama when it comes to your expenses at maisip mo na, sobra-sobra na to, kailangan natin huminto, kailangan natin mag-relax, kailangan natin itigil yung mga expenses natin na sobra-sobra, kailangan natin mag-isip muna about our money. When it comes to work naman, yes, nag-overwork ka. Nahihiya ka sigurong tumanggi, no? Kapag halimbawa sa'yo binigay yung trabaho, tanggap ka lang ng tanggap, nahihiya ka mag-negate, nahiya ka mag-reject, no? Pero lagi mong isipin yung recharge mo, ha? Mag-recharge ka. Some of you parang balak magbakasyon parang dirian. Go push, gawin mo yan. And then, for others, narinig ko, meron kang hinihintay na prayer na dumating. Parang may dasal ka eh. Yeah, I'm seeing that prayer. Yes, may prayer kang hinintay kay God and you're waiting for that to happen. I'm seeing a sign. May hiniling kang sign. It's all about a car or a certain color or a certain flower. Yes, nakita ko a rainbow or bird. Parang ganyan. Meron kang hinintay na sign kay God. Darating yan this time, okay? The Four of Swords being clarified by you have the Empress cards. Yes, pero kang binubuo ngayon na proyekto or tungkol sa iyong posisyon o tungkol sa iyong kaperahan, whether some of you parang may kinukumpuning bahay o meron kang pinapag-ipunan na bagay sa buhay mo na araw-araw kayod ka ng kayod para lang ma-meet yung standard na yun, ma-meet yung deadline na yan, and parang hindi mo na kaya, sabi mo, gusto ko muna magpahinga. And nakita ko talaga dito na pagtuunan mo doon ang pansin ng sarili mo, Aquarius, okay? You've been given
giving a lot for your family, for your loved ones, no? Either ikaw yung breadwinner o ikaw yung solo parent, pero to the point na papabayaan mo ng sarili mo. So ngayon, have a self-care, self-love, okay? Huwag ka na mag-commit sa ibang bagay pag hindi mo na kaya. Sabi mo, sorry po, pag Sabado, Linggo sa bahay lang ako, hindi ko na po tatanggapin ang tawag nyo pag weekends. Kasi family time ko po yun, self-care time ko po yun. Some of you, parang ayaw nang mag-overtime sa trabaho. Sabi mo, pag 5 o'clock, tatayo na ako, uwi na ako sa amin. Kasi kailangan talaga ng time for you eh. Kailangan mo mag-recharge this time kasi overwork ka na at marami ka nang ginagawa. Yung kinecreate mo, makikreate naman yan eh. Meron kang ginagawa eh, pero kung ginagawa mo naman yan araw-araw, wala kang dapat ikapangamba kung matutuloy ba, mabubuo ba, matatapos yan. Ang kailangan lang talaga magkaroon ka ng time for yourself para kada araw magkaroon ka pa ng sigasig at energy para hindi ka rin ma-burnout. Diyan nag-uugat yung kawalan ng pag-asa eh. Diyan nag-uugat yung kawalan ng gana eh. Kasi overworked ka, underpaid, underappreciated, kaya parang feeling mo kaya ko pa ba? Nag-uugat lang yan doon sa parang feeling mo you're undervalued. Kaya ngayon, magpahinga para makalaban ka pa kada araw, okay? In the area of what you need, you have the 5 of Wands. Hindi mo kailangan makipag-aaway sa ibang tao. Hindi mo kailangan makipag-kompetensya. Narinig ko na wala kang kakompetensya, wala kang kaagaw, walang pataasan dapat kayo tulungan. Especially po pagdating sa inyong savings in the early September hanggang middle of September, kailangan maging organisado ka when it comes to your resources, okay? Sinasabihan ka rin ng planetary alignment mo na napakagulo ng iyong kaperahan, Aquarius. Ngayon, gusto mo mag-ipon pero bukas bibili ka ng malaking gamit. Halimbawa, ngayon gusto mo, ipon muna tayo, anak, ipon muna tayo. Pero kapag dumating kinabukasan yung air fryer, bigla kang bibili. So, meron kang impulse minsan. Pero nasa isip mo, gusto mo mag-ipon, gusto mo mag-impok, gusto mo itabi tong perang to. Pero pag may dumating na gusto mong bilhin, bigla ka mapapabili. So ngayon, kailangan solidifying, kailangan buong-buo sa isip mo yung gusto mo. Hindi pwedeng paiba-iba, okay? For some, sinasabihan ka ng spirit guides mo na kailangan daw mag-gain ka ng professional support with other people. Hindi pwedeng opposing kayo, hindi pwedeng kakaiba kayo. Kailangan tulungan. Strategic with a certain group. Teamwork, kumbaga. Especially po in your mid-September, sa gitna ng September, makakaasa ka na meron kang mga oportunidad na magaganap through baka group effort, grupo talaga to, or teamwork, or social interaction sa trabaho. Kaya kung meron kang mga nahihirapan ngayon, meron kang asikasuhin, kailangan mo ng tulong nila. Huwag mo isipin na solo ka lang dyan. Huwag mo isipin na ikaw lang ang mag-isa. No? The more people na nagtulong-tulong, the better. Kasi mas makakaalago kayo at mas darating yung good outcome na hinahangan ninyo. Narinig ko, no man is an island. And huwag mo laging isipin na ako dapat na makakuha ng credit. Ako lang dapat ang kilalanin. Ako lang dapat ang manalo dito. Pero kung pare-pareho naman kayo ng gusto, di ba mas maganda kung lahat kayo aangat, kung lahat kayo makikilala, kung lahat kayo ay may credit, kung lahat kayo ay sabay-sabay aangat, no? So ngayon, huwag mo isipin na may kakompetensya ka. Sometimes, sila din ang makakatulong sa'yo. Okay? 5 of Wands being clarified by the 3 of Wands. Yes, whatever you're waiting for and mga bagay na gusto mo makuha, minsan kailangan mo daw talaga ng tulong ng ibang tao. At hindi lang basta-basta babanggain mo sila o iisipin mo sila yung humaharang sa gusto mo, no? Sometimes working with them is the best way para makarating. Very, very meaningful siguro sa yan, Aquarius, baka nakarelate ka, no? May mga bagay kang gusto na makukuha mo lang kapag you're in the setting of teamwork. Okay. Nakita ko rin dito na parang if you want something, ask for it. If you want something na magawa na at maganap na, parang kailangan mo daw din ng tsansa at moment to, I don't know why, nakita ko bigla, I don't know, paa na nakalubog sa putik. Hindi ko alam kung bakit di ako nakita yung image na yun na you need to, para magpawis, maghirap, gawin yung hard work. Kasi meron sa inyo parang, ay, ang hirap niyan, ayoko niyan. May hinihintay kang bagay eh. Meron kang hinihintay na bagay na dumating sa buhay mo. Pero handa ka bang sumuong dun sa hirap na kailangan gawin para makuha yun? Halimbawa, balak mong makakuha ng approval for something pero kailangan gumawa ng maraming paperworks, gumawa ng maraming presentation, mag-present sa harapan ng maraming opisyal, ganyan. So parang wag na lang, mahirap pala. Kailangan pa mag-aral. Ay, yoko, wag na lang. So, ano yung hard work na kaya mong gawin para lagpasan ito at makuha yung gusto mo? Kasi sometimes you need blood, sweat, and tears para makuha yan eh. So, ano yung kailangan mong ilaan na hirap? Kaya nakita ko yung putik eh. Kaya mo bang itupi ang manggas mo at magtrabahong ng full effort sa putikan para lang makuha ito? Sometimes, symbolic yun eh. Parang symbolismo na
kailangan mo magdumi ng kamay, kailangan mong gumawa ng maduduming bagay. Hindi madudumi na illegal ha, hindi yun ibig ko sabihin. Yung parang kailangan mong kumawala sa comfort zone mo na maayos, walang dumi, walang sugat, walang pawis. Kailangan mo talaga magsipag para makuha siya, okay? Magandang paalala yan sa'yo. In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Swords. Six of Swords is sinasabihan ka na parang kailangan, parang makakalusong ka na mag-move forward na yung blessing na hinahangad mo because of your hard work. So kung meron kang hinihintay ngayon, tsagain mo yan. Tsaga ka lang. Darating din yung papers, darating din yung pera, darating din yung approval sa interview. Matatapos din yung training na yan. Matatapos din yung nilalakad mo at pasasulong ka na. Papunta ka na doon. Paabante ka na. Kaya kung ano man ang kailangan ngayon, ay ibigay mo na. Okay? Kung sabi dito, kailangan ko na ganitong papeles, kailangan ko ganito na credentials, kunin mo na lahat para makuha mo na siya at makalarga ka na. Okay? Six of Swords, sila sabihan ka rin dito na move away from drama. Kung may drama sa trabaho, may drama sa pamilya, sa business, nako, wag na i-big deal daw. Always choose peace. Always choose na mag-move forward sa issue. Halimbawa, yung katrabaho mo nakatapon ng pagkain sa mesa mo, galit na galit ka. Minsan kailangan mo mag-move forward na, okay na yan, nalilis naman niya, humingi siya ng tawad, yung mga papeles ko naman, di naman nahawaan, okay na yan, sige, move forward na tayo. Kahit na very clumsy yung coworker na yun, minsan kailangan mo na magtiyaga na magpatawad at maging maunawain para hindi maapektuhan yung mga bagay na frequency of your energy in your work. Okay? Six of Swords being clarified by the Tower card. Yes. Kailangan talaga magbago yung mga pananaw mo sa ibang bagay. Huwag kang mag-dwell. Huwag mo laging panghawakan yung mga bagay-bagay na dapat nile-let go mo kasi nakakaharang yun sa mood mo, nakakasira sa diskarte mo, nakakasira sa pang-araw-araw mo kung lagi mong panghahawakan yung grudges mo, yung mga galit mo, yung mga pagkairita mo sa isang bagay na hindi gumagana. Minsan you need to let go of that and huwag mo na i-big deal para yung mga bagay ay hindi maapektuhan sa buhay mo. Kaya ngayon nakita ko na kung meron ka daw iiwanan, sa Baview ha, para meron kang iiwanan meron kang bibitawan Nakita ko lang bigla. Hindi para sa lahat to para sa iba. Meron kang bibitawan na trabaho. Tapos sabi mo, time na for me to leave, wala na nangyayari dito. At yung pag-alis mo na yon, magdudulot sa'yo ng pagbabago when it comes to your money. At may pag-asenso sa iyong chosen field. Nakita ko yan. Your work is gaining momentum. Either going ka sa isang bagong trabaho, sa isang bagong pagkakakitaan o ibang bansa, nakita ko rin yan. Parang nandun ang kaperahan, nandun ang paglago sa iyong career, nandun ang paglago sa iyong skill set. Parang doon mas kikilalanin ka, doon mas maganda ang paggalaw, may incentive, mas makakaipon ka doon, at kikilalanin ka. Parang feeling mo you are very, very valued there, at yung value mo nakikita nila. At doon nagsisimula magbago ang kapalaran in your part, no? So kung nakakaisip ka ngayon na gusto ko na lumipat, gusto ko na umalis, gusto ko na mag-iba ng landas, gusto ko na mag-iba ng karera, baka ito na yung moment for you to change your life and gaining more money, gaining more prosperity and opportunity sa iyong trabaho this time, no? So ngayon, kailangan talaga ang question mo, are you gonna wait or maghihintay ka ba for something? Para sa iba ha, but for some, may kalayaan ka to think, para sa akin pa ba to o hindi? Dapat pa ako maghintay o mag-move on na, no? There is something, a freedom of you na kailangan mo isipin. In your challenge, in your fortune pala, you have fortune. In your near future, you have the Page of Cups. Page of Cups is unexpected gift, no? Meron ka makukuha na unexpectedly, hindi mo ito akalaing makukuha mo, mga ganap na siya in the near future. Probably, landing on a better job, landing on a better opportunity, baka may bigla magbayad ng utang o bigla ang magbayad sa'yo ng ganito ganyan na magagamit mong bilang kapital para buuin na yung negosyong gusto mo. Sa pagkatsaga, nakukuha mo yan. Yan, no? Dahil sa pagod at hard work mo at talagang pagpupursige sa isang bagay, biglang meron kang incentive. I don't know why. Nakakita ko ng either merong ibabayad sa'yo, hindi mo akalain, ay dumating na po, nagulat ka kasi nandyan na. So, this unexpected gift na hindi mo akalain makukuha mo, na magaganap sa buhay mo, alagaan mo daw, don't take this for granted and make the most out of it para mapakinabangan mo siya for long term, okay? So, the Page of Cups is being clarified by, you have the Lover's card. Yes, it's all about you, magkakaroon ka ng paninindigan about something. Whether halimbawa, in the near future, magkaroon ka ng bagong opportunity for an extra income. Sabi rin yan sa iyo ng iyong astrology and planetary alignment na magkakaroon ka ng new opportunity sa bagong-bagong income. Halimbawa, magkaroon ka ng online selling, balak mo nang magbenta ng sabon online o makeup, o kaya magkaroon ka ng sideline sa bahay, magpaparenta ka ng mga DVD, I don't know, o kaya nagbebenta ka ng halimbawa mga relos, no? Something na bago, hindi mo akalaing magbubukas tong pintuan na to para sa iyo. Nasa iyo mo, ay panindigan ko kaya to. Magko-commit ako dito because nakita mo maganda yung bentahan,
maganda yung mga kliyente, maayos yung transaction, makikita mo yan. May unexpected kang gagawin ngayon. Halimbawa, may mag-aalok sa'yo ng trabaho somewhere else, na uy, gusto ka namin doon, magaling ka pala, ito yung sweldo, ito yung kikitain mo. Sabi mo, ay, parang maganda. So, magiging bukas palad ka sa mga bagong mangyayari. In the near future pa naman, pero magko-commit ka doon. So, be excited because unexpected gift will come to you. In the challenge, you have time is now, answering the call. Yes, napakaganda. Ito na daw yung panahon na evaluate na yan. Tignan na parang, maghihintay pa ba ako dito? Kung may nakikita ka pang resulta, then go, maghintay ka. Pero kung nakikita mo na, ay parang wala na, alis ka na dyan. No? Meron kang choices, meron kang options. Pero ngayon, tignan mo muna mabuti. I-evaluate mo na. Kaya the answer is answering the call. Tignan mo na. Naramdaman mo na yan. May intuition ka na na tignan ko na nga kung magagana pa ba o hindi. And kung ano yung magiging resulta sa paghihintay mo, sa update mo dyan, doon mag-uugat sa'yo yung kilos mo kung aalis ka o mag-stay ka dyan. Okay? Now, the message, you have a fresh new way of life emerging. Transformation. Wow, talaga magbabago ka. Kung ano man tong hinihintay mo, napakalakas ng tawag ng spirit cards mo at ng oracle card mo na meron kang tatapusin, meron kang hinintay na gusto mo nang bitawan at parang it's not worth it anymore at aalis ka na, magka-transition ka na talaga at meron kang yayakapin na bagong blessing. No? What you've been waiting for is here. Mawawala na yung confusion, yung itinaas mo kay God sa mo, God, kayo na pong bahala, darating, buo-buo na yung mga bagay na gusto mong buuin. And here, may transformation na darating. Kaya kailangan daw isara na. Isara na yung past, isara na yung mga bagay na hindi na gumagana, yung alam mo sa buhay mo, Aquarius, na okay, kahit anong piga ko dito, parang wala na mangyayari. Kahit anong hintay ko dito, parang lipas na, parang tapos na talaga, parang wala na akong mahihita pa. Then go push, close that, isara mo na, probably tapusin na yung mga papeles, tapos na yung mga nakabinbin para kung ano man gagawin mong bago, ay makahakbang ka. Pero ngayon, challenge sa'yo talaga i-closing. Feeling ko kasi umaasa ka pa eh. Feeling ko kinakapitan mo pa. Whether pinangako sa'yo yan o sinabihan ka na o gantong araw lalabas na, by gantong araw may resulta na, kaya naghihintay ka pa. Kaya hindi ka makalarga. Pero once makuha mo na yung resulta dyan, magbibigay sa'yo yan ng opportunity to think kung isasara mo ba o pupunta ka na sa bagong lugar in your future. Nasa sa'yo ang bola. The world cards being clarified by you have the Queen of Wands. Tapang at confidence ang kailangan mo para makapagsimula ka ng bago. Some of you parang gusto na umawalis sa trabaho, umuwi na lang sa Pilipinas at magsimula ng bago pero natatakot ka kung kaya mo ba. So confidence is your key. Positive thinking is your key. Some of you parang gusto nang umalis sa corporate world para maging empleyado. Gusto mo na lang magtayo ng negosyo sa bahay o mag-iba para mas mapalapit sa mga anak. Ano, parang mga ganyan. So, yun yung mga example na parang you want to close something pero natatakot ka mag-try kasi wala ka pang confidence, baka wala ka pang ipon, baka feeling mo hindi ka magaling, feeling mo baka hindi ko pa kaya, no? So, kailangan mo kausapin ang sarili mo, Aquarius. Usapin mo ang sarili mo at palakasin mo ang loob mo na kaya mong suungin itong bagong mundo, itong bagong oportunidad o bagong phase ng buhay mo. Okay? In the area of your fortune, bigyan ka tatlong cards. Unang-una, you have a guardian spirit watches over you, feel their presence. Wow. Meron ka daw spirit guides na nagbabantay sa'yo at gumagabay sa'yo at nagpoprotekta sa'yo. So, pasalamatan mo siya sa buhay mo every time na naliligo ka o kaya bago matulog o kaya pag feeling mo mag-isa ka o nalulungkot ka, kausapin mo ang spirit guides mo para idirekta ka sa tamang landas. Another message, a loved one from the past will re-enter your life. Meron daw tao sa past mo, papasok ulit sa buhay mo. Baka love life ito, pero hindi yun na nakikita ko eh. More like mga past co-worker, baka sa dati mong pinagtrabahuhan, sa dati mong agency o kaya dati mong pinagtrabahuhan na ngayon nagkita kayo halimbawa sa palengke o kaya sa mall, sabi, huy, kamusta ka na? Parang may trabaho ako ngayon bago, gusto mong mag-apply. Parang ganyan. So, huwag kang mailang kung merong mga reunion, merong mga biglaang pagkikita from someone in your past, baka yun ang magbibigay sa iyo ng bagong ruta o bagong pagkakataon. Okay? Another message, you have the moon's phases align with your desires. Make a wish. Oh, bigyan kita ng chance ngayon. Nag-align daw sa iyo ang mga moon and the stars above para sa iyo mga wish. So, pumikit ka ngayon, Aquarius, and make a wish. Kung medyo mahaba yan, pwede mo i-pause ang video. Balik ka sa akin pagtapos sa wish mo because magiging grant daw yan this time. So, congratulations. Especially in your area of your fortune, you have the strength card. Napakatatag mo, napakatibay mo, kinaya mo ang lahat. Especially sa paghihintay na to. No? So, ma-view talaga nakita ko dahil naghintay ka, dahil nagtiyaga ka, merong reward. Ito yung reward na yon with the Ace of Pentacles. Para sa iba to ha, hindi para sa lahat. Pero meron din sa inyo na
nagkaroon ka ng lakas ng loob at tibay ng loob na umalis tungkol sa isang bagay na hinintay mo pero wala nangyari. Halimbawa, pinangako, halimbawa mga job na parang, uy, wala na akong growth dito, hintay ako ng hintay for promotion, hintay ako ng hintay para sa pagtaas ng sweldo ko kasi kailangan ko na pero wala, no? Para ito yung lakas ng loob mo this time around na gawin ng isang bagay. No? The strength in you, the power in you, the courage in you will give you the boost na mag-try ng ibang bagay o gumawa ng ibang bagay para makuha mo na yung desired mo. And nakita ko nito, gentle ka lang ha, huwag kang magmamadali, huwag kang mag-impulse reaction. Kailangan ito yung pinagbumuni-munihan, pinag-iisipan, at saka dinadamdam mo muna. Magtanong-tanong ka daw muna sa iba't ibang tao para alam mo yung next big step mo. Pero nonetheless, kailangan daw no rushing. No rushing, walang biglaan dito, okay? Strength cards being clarified by you have the Ace of Cups. Yes, all about your heart. Kaligayahan, kaligayahan, kaligayahan. Follow your heart. Follow your bliss. Follow what makes you happy. Kung hindi ka na talaga masaya dyan at parang feeling mo walang-wala na, ba't ka pa maghihintay? Ba't ka pa magkatsaga dyan? Pero, kung naramdaman mo sa ibang Aquarius dyan, sa iba, kung naramdaman mo na ito yung gusto ko eh, ito yung pagkatsagaan ko eh, kaya ako nagkatsaga, kaya ako naghihintay kasi ito yung magpapaligaya sa akin. Nakikita ko yung good outcome from this. Kung yun ang naramdaman mo, Aquarius, then go push. Maghintay ka dyan at pagtsagaan mo. At baka dumating din yung mga bagay na ikakaligaya mo. Kaya magkakaibang Aquarius kayo eh. Nakita ko talaga eclipse. May kalahating Aquarius gustong umalis, may kalahating Aquarius gusto magstay kasi nakikita mo yung pinagtsagaan mo, gusto mo makakuha ng magandang outcome. At ayaw mo masayang yung paghihintay na yon. But for some, talagang wala ka ng pasensya. Wala na kayong pasensya. Gusto mo na umalis. Kaya sabi mo, gusto mo may pumasok. May papasok na bago eh. Something is entering in your life na doon sabi mo, ay, ito yung gusto ko para sa akin. Parang ganyan. So, magkaibang, ngayon lang nangyari sa akin to. Two opposing intuitive downloads from two different Aquariuses ang dumating ngayon sa reading natin at sinasabi, gusto ko maghintay, yung isa gusto kong kumawala. So, nasa sa'yo talaga ang bola. In the area of your divine messages, you have bring love into the situation. Yes. Ito ang solusyon. Pagmamahal at passion. Nandiyan pa ba yung passion mo? Kung yes, then push. Nandiyan pa ba yung passion mo? Kung wala na, then go. No? Ito ang kailangan mong pag-isipan. Passion. Another message, you have work through your fears. Labanan mo daw ang takot mo this time. Kung balak mo umalis at balak mo mag-try ng mga bagay-bagay, labanan mo ang takot mo para mawala ang confusion sa isip mo at makalarga ka na. For some, labanan mo yung takot mo na baka walang mangyari, na baka mauwi lang sa wala. Kailangan talaga mag-update ka na, kausapin mo na sila, itanong mo na para malaman mo kung ano yung hinihintay mo. Especially here with the King of Pentacles. Kailangan si King of Pentacles ito, siya yung uri ng tao na sigurista siya. Hindi siya kikilos ng patalo. Hindi siya kikilos ng palugi. O parang nagkasayang siya ng oras at pera at pagkakataon. Lagi siyang sigurista. Kung meron mga hinihintay ka at parang sabi mo, ano nangyayari doon? Teka, ano nang update? Bakit parang wala nang update? So itanong mo, para hindi ka magsayang ng oras, para hindi ka magsayang ng energy mo this time. Because time is moving and money is moving. No? At pagkakataon is moving. So make sure na lahat ng ginagawa mo ngayon, kalkulado at sigurado. Okay? Nakita ko rin dito na with the King of Pentacles here, telling you hard work is paying off. Whatever you're trying to risk is something na darating sa'yo. At may kita mo na, okay, lahat. Relax na lahat. Nakita ko rin dito na maging punong abala ka daw. I don't know why. Siguro sa negosyo mo ngayon o sa pinag-aasikasuhan mo sa pera mo, kailangan daw nakatuto ka. I don't know why, nakita ko money trail. Kailangan doon yung pera mo, nakikita mo kung saan pumupunta, saan lumalabas, paano yung pumapasok, at paano umiikot. I don't know why. Maaaring may tao sa paligid mo na, I don't know why. It's all about you. Parang kang yung mata mo CCTV. Parang kailangan doon yung mata mo nakatutok sa kung paano ilabas-pasok ng pera at kung paano lumalago ang iyong negosyo, ang iyong career this time. Make sure nakatutok ka, okay? King of Pentacles, you have the Ace of Pentacles. Dalawang beses lumabas ang Ace of Pentacles telling you talaga, Aquarius, may bagong darating. May bagong darating na pagkakakitaan or pera or opportunity na kailangan mo yakapin dahil yan daw magpapalago sa iyong buhay. Mag-value sa iyo. No? Kaya ngayon sabi ng spirits mo talaga, huwag kikilos ng patalo. Huwag kikilos ng parang palugi. Especially po, mag-ingat po kayo sa mga deals, sa mga ugnayan, sa mga negotiation, sa mga pinipirmahan, sa mga transaction mo online. Nako, yung mga binibili mo online, dapat legit yan. Dapat nire-research mo muna bago ka bumili. Especially yung mga subscriptions mo, yung mga Netflix, mga ano pa ba mga subscriptions, mga Spotify, yung mga lagi mo binabayaran buwan-buwan, dapat mo daw i-evaluate kung dapat pa bang paggastosan yan
O ilaan mo na lang yung perang yan para lumago ang iyong budget. Some of you nakita ko mag-ipon para pag dumating yung pagkakataon, mabili mo yung dapat bilhin at napondohan mo yung dapat pondohan. Okay? Nakita ko talaga savings. Kailangan mo mag-save. Kailangan mo magkaroon ng extra income here. Parang paglago ng pera ang kailangan mo daw pag-isipan ngayon, panahon na ito. Okay? Kung habang naghihintay ka daw, narinig ko din for some Aquarius, narinig ko. Para sa iba to, hindi para sa lahat. Kung naghihintay ka pa para dito, magkaroon ka rin daw muna other na sideline or other income. Halimbawa, naghihintay ka ng call from China, from Japan, to call dun sa trabaho mo. Habang naghihintay ka dun, baka kailangan mo na magkaroon ka ng pagkakaabalahan. Para habang naghihintay, ay hindi ka nakatenga, meron kang pumapasok pa rin na pera. Okay? Magandang payo yan for you. In your outcome, ito, but first bigyan mo kita ng fortune cards. Unang-una, you have dark man, lalaki daw na moreno o maitim. Baka daw may concern sa kanya, pag-usapan ninyo. Another message, you have cracked cup, dissatisfaction with life. Yes, dissatisfied ka kasi hintay ka ng hintay, very, very disappointed ka sa mga hinihintay mo, parang walang nangyayari. Another message, you have jug, light-hearted, carefree time. Yes, kung kailangan mo magpahinga, magbakasyon panandalian para makapag-isip ka ng tama. Take time for yourself, self-care, self-love, magbakasyon kung kinakailangan para gumaan-gaan ang buhay mo, okay? Para makahinga ka. Another message, you have bag, something important such as a new job. Yes, a new job talaga to. Itong Ace of Pentacles or raise. Pagtaas ng sweldo, pagtaas ng pagkakakitaan, congratulations. Another message, you have dolphin, financial gain, usually coming from something you did in the past. Yes, sabi ko nga, meron kang hinihintay from the past, baka meron kang bin-bin na pera, may hinihintay ka something, darating daw, may pera ka makukuha, papasok na yan, okay? Another message, you have seahorse, family matters. Tukol daw sa pamilya, kailangan daw asikasuhin na. Pero daw kailangan closer ties with the family. Baka merong mga gastusin sa bahay, mga overspending sa bahay, kailangan daw asikasuhin na yan. Yung ilaw, tubig, kuryente, baka daw kailangan i-check. Baka lumalaki ang gastos sa kuryente, kailangan i-check kung bakit lumalaki. Yung tubig, baka mamaya merong tagas na, kailangan i-check yan. So, with the family, kailangan daw ay nakatutok ka dyan para makita mo kung ano dapat pagkaabalahan at dapat kumpunihin. Okay? Outcome mo, Aquarius, ito yon. But first, sana'y nakatuto ka dito at may nakapulutan kang aral. Ano? So, ang outcome mo for September pera and career, you have, wow, Page of Pentacles. Ito ay garantiya para sa iyo. May papasok sa iyong bagong-bagong opportunity. Malino na with two aces, Ace of Pentacles, with transition with the Six of Swords, and Three of Wands na may paparating na papasok na bagong bagay, and Ace of Cups na bagong magpapaligaya sa'yo. Confirmed meron kang bagong yayakapin na oportunidad. Probably meron kang simulang bagong negosyo, or bagong trabaho, parang lilipat ka, or matatanggap ka na. Confirmation ito, go signal na may papasok sa yung bagong oportunidad. Baka matanggap ka sa trabaho, yung pinipilahan mo, tatawag na sa'yo. Kaya importante sa'yo, Aquarius, mag-focus ka dyan ha. Make this your top priority. Kailangan nakatutok ka dito, lahat ng effort mo nakalaan dito to make sure na mapapakinabangan mo yung blessing na yan in your favor. Nakita ko baka may magbayad ng utang o may magpahiram, something like that, para mapondohan na yung dapat pondohan. Kaya give your all attention dito. At kung kailangan aralin mo para kung may dumating man problema, matapalan mo agad at mahanap mo agad yung solusyon for that. Okay? Ngayon, make this your top priority. Ito na yung babago sa'yo. Okay? The Page of Pentacles being clarified by the Nine of Pentacles. Yes. Pera. Nine of Pentacles all about financial growth, financial independence, and financial stability para sa'yo. Para sa sarili mo to. Kaya meron talaga ako nakita sa inyo na parang gusto magtayo ng sariling negosyo, gusto magtayo ng sariling pagkakakitaan kasi gusto mo magkaroon ng sarili mong pera. Para meron ka sarili mong ipon, para hindi ka naaasa sa ibang tao, para hindi ka uutang pa o mangungulit pa ng iba para pahiram naman ng pera, para meron ka ng pansarili mo, para meron kang panggastos anytime that you need. Kaya po itong dagong papasok na opportunity, sigasigan mo ha, maging seryoso ka dito at don't take this for granted. Ilaan mo lahat ang effort mo. Kasi financial stability ang makukuha mo dito. Kaligayahang umaapaw. Makakapagpundar ka na ng gamit mo, mahibili mo na yung gusto mo, may enjoy mo na yung buhay mo kasi may meron ka ng pera pansarili. So napakaganda. Lumalagong kaperahan, lumalagong buhay at gumagandang money matters for you. So congratulations. Napakaganda. So Aquarius, tandaan, ito po ay gabay lamang at payo. Ikaw pa rin ang magdidikta ng iyong kapalaran. Nasa kamay mo pa rin ang iyong buhay. Gawin mo ang nasa isip mong tama at sundin mo ang iyong puso. Gabay lamang ito. So saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Ito po ang inyong September Pera and Career. Thank you again for watching hanggang dulo. Aquarius, I love you. This has been James from James Arrow PH. God bless everybody.